Aming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 126. Si Lilibeth Polan ay hindi nagsasalita. Tinabi niya sa isang seryosong tono, tumigil na magdulot ng problema. Paano ito posible? Hindi nais ni Quinay na gawin ito kahit na pumayag si Lilibeth na manatili si Mark. Bukod dito, hindi alam ni Quinay ang tungkol sa kanyang relasyon kay Mark. Gayun din, tiyak na pukawin nito ang isang kaguluhan sa paaralan dahil si Lilibeth ay guro ni Mark. Mangyaring bumalik ngayon. Hindi ba naghihintay sa iyo si Melda sa bahay? Sabi ni Lilibeth. Ang bahay na iyon ay akin talaga. Hindi nagsalita si Mark. Yup. Pinili niya ito para sa iyo, di ba? Tinabi ni Lilibeth habang nakatingin kay Mark. Bumantong hininga si Mark at umiling-iling. Well, maaari mong sabihin kung ano ang gusto mo. Parin, uuwi ako sa iyo ngayon. Walang paraan. Si Quinay ay uuwi sa akin. Walang lugar para sa iyo, sabi ni Lilibeth. Gayunpaman, sumuko siya nang makita niyang tumahimik si Mark. Naalala niya na kailangan niyang hayain siya noong bata pa siya. Matapos mag-atubiling sandali, mahinang sinabi niya, sige, papayagan kita sa bahay ko bukas. Okay lang ba iyon? Umiti si Mark at naisip na sa wakas ay ibinigay si Lilibeth. Gayunpaman, lumalakas ang kanyang pagnanasa. Sa pag-iisip tungkol sa pagkakaroon ng ilang sekswal na ugnayan kay Lilibeth sa harap ng Quinay, nasasabik siya. Hindi, dapat akong pumunta sa iyong bahay ngayon, sabi ni Mark. Magagalit ako kung patuloy kang kumikilos ng ganito, tinabi ni Lilibeth sa isang seryosong tono. Susundan kita pabalik kahit na nagagalit ka, ngumiti si Mark. Alam niya ang pagkatao ni Lilibeth. Hindi niya gagawin ang inisyatibo upang gawin ito. Kailangan niyang pilitin siya. Siya ay hindi umatras. Kung hindi, mawawalan siya ng pagkakataon. Hindi talaga kailangang makipagtalik si Mark kay Lilibeth. Maaari lamang siyang magkaroon ng sekswal na ugnayan sa kanya. Nanumpa siya na hindi niya hahayaang madulas ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Ikaw, sabi ni Lilibeth. Bumantong hininga si Lilibeth at tiningnan si Mark na sama ng loob. Paano ko ipapaliwanag ito kay Quinay? Tanong niya. Well, maaari mo lang sabihin sa kanya na wala akong lugar upang manatili. Matutulog ako sa sofa ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako na hindi sasabihin ni Quinay sa ibang tao tungkol dito. Sabi ni Mark. Nanatiling tahimik si Lilibeth. Well, kailangan mong umuwi kung hindi siya sumasang-ayon. Naririnig mo ba ako? Sabi niya. Tumango si Mark, naniniwala siya na hindi tatutol si Quinay dahil siya ay isang mabuting tao. Nakaramdam ng kakaiba si Quinay nang makita niya si Mark na makipag-usap kay Lilibeth. Dumating si Lilibeth at sinabi sa kanya na si Mark ay walang lugar upang manatili. Nagulat si Quinay. Tumingin siya kay Mark sa kawalan ng paniniwala. Gusto ba niya ng tulong ni Lilibeth sa paghabol sa sarili? Medyo nagulat si Quinay. Gayunpaman, wala na siya sa mabuting kalagayan nang maalala niya ang nangyari sa kanyang pamilya. Hindi niya naisip na si Lilibeth ay asawa ni Mark. Maaari kang makatulog sa akin sa kama samantalang si Mark ay matutulog sa sofa, sabi ni Lilibeth. Matapos mag-atubiling sandali, tumango si Quinay. Paano hinikayat ni Mark si Lilibeth na tulungan siya? Matapos makita ni Mark si Quinay na tumango sa kanyang ulo, tinitigan ni Mark ang katawan ni Lilibeth. Siya ay nagkaroon ng isang mahusay na figure, lalo na ang kanyang pag-ikot at perky tweet. Well, siya ay magiging sa kanya ngayong gabi. Hindi komportable si Lilibeth nang mapagtanto niya na itinapon ni Mark ang isang malaswang pagtingin sa kanya. Tinulyapan siya. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Naghahanda na siyang mawala ang kanyang pagkabirhen kay Mark sa nakalipas na 10 taon. Nakatingin lang sa kanya si Mark ngayon. Gayunpaman, ang hitsura sa kanyang mga mata ay nagpadala ng isang nakakagulat na sensasyon kay Lilibeth. Bumaba tayo ngayon. Naglakad si Lilibeth sa hagdan kasama si Quinay, na sinundan ni Mark. Hindi ito ang unang pagkakataon para makapasok si Mark sa kotse ni Lilibeth. Gayunpaman, nasa sabik ito ni Mark. Oras. Naghihintay siya ng higit sa 10 taon upang hawakan ang katawan ni Lilibeth.
Naramdaman niya na hindi na niya mapigilan ang kanyang sexual na pagnanasa. Si Quinay, na nasa sasakyan, ay tumingin ng lihim kay Mark. Bakit siya nakangiti ng kakaiba? Iniisip ba niya ang tungkol sa ganoong bagay? Naisip niya. Medyo ikinalulungkot ni Quinay nang hindi siya magpahiram ng kamay kay Mark sa huling oras nang kumanta sila. Tumigil si Mark sa pakikipag-usap sa kanya kamakailan. Bihira din siyang pumasok sa paaralan. Galit ba siya dahil sa nangyari sa huling oras? Siguro. Ngunit, ngayong gabi, napaka-curious ni Quinay. Paano kinumbinsi ni Mark si Lilibeth? Pagkatapos ng lahat, palaging tinatrato ni Lilibeth si Mark ng masama sa paaralan. Marahil ito ay dahil sa dalawa ay biglang nakakasama ng maayos, naisip ni Quinay. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Sarah Lynn nang maglakad siya palabas ng kanyang shop. Siya ay nabigla. Bakit si Mark sa parehong kotse tulad ni Lilibeth at Quinay? Ano ang nangyayari? Naisip niya. Maaari bang may nagawa si Mark kay Quinay at nangyari si Lilibeth na makita ito? Alam niya na si Lilibeth ay nagmamalasakit kay Quinay. Naramdaman niya na maaaring totoo ang naisip niya. Pagkatapos ng lahat, ang Quinay ay angkop para kay Mark dahil pareho silang natalo. Binigyan ni Sarah ang kanyang pinsan ng isang tawag sa telepono. Inayos niya ang lahat sa tindahan. Maaari nilang simulan ang kanilang negosyo bukas o sa araw pagkatapos bukas. Gayunpaman, ang kanyang pinsan, si Charlotte Yates, ay hindi sumagot sa tawag sa telepono. Naguguluhan siya. Tinabi sa kanya ni Cousin ngayong hapon na may problema sa isang kotse. Sa makatuwid, kailangan niyang harapin ito. Maaari lamang mailayo ni Sarah ang kanyang mobile phone at kumuha ng taxi pabalik sa paaralan. Matapos makapasok sa kotse, nagpatuloy siyang nagpapadala ng mga text message sa baller. Gayunpaman, hindi pa rin siya pinansin ng baller. Ano ang mali? Medyo malungkot si Sarah. Dinagtagal, nakarating sila sa bahay ni Lilibeth. Kinuha niya sila sa itaas. Nagpanggap si Mark na hindi pa naroroon at sinundan sila sa matutulog ka sa sofa. Malakas ang boses ni Lilibeth. Tumanggaw si Mark at umupo kaagad. Nagpanggap siyang inaantok. Masaya siya nang naisip niya na maaari siyang magpatuloy sa kanyang plano sa kalagitnaan ng gabi. Dinala ni Lilibeth si Quinay sa silid. Mangyaring maligo muna. Matutulog kami sa kama ng magkasama. Oh, tandaan na i-lock ang pintuan ng silid tulugan pagkatapos bumalik mula sa banyo sa gabi, okay? Tumanggaw si Quinay. Ngunit, paano papasok si Mark upang hanapin ako kung i-lock ko ang pintuan? Naisip niya. Naligo si Lilibeth matapos si Quinay gamit ang banyo. Iniwasan ni Lilibeth na may suot na masikip o nagbubunyag ng mga damit. Pagkatapos, tinanong niya si Mark kung nais ba niyang maligo din. No, umiling-iling si Mark. Natatakot siya na mag-masturbate siya matapos naamoy ang pambabae na amoy sa banyo. Ang ganitong maruming tao. Well, mangyaring matulog ng maaga at huwag masyadong mag-isip. Sumiksik si Lilibeth at ikinulong ang pintuan ng silid tulugan. Si Lilibeth at Quinay ay natutulog sa kama. Pagod na si Lilibeth. Sa makatuwid, mabilis siyang nakatulog. Gayunpaman, hindi makatulog si Quinay. Lumakad si Mark at nais na buksan ang pintuan ng silid tulugan. Gayunpaman, nakalock ang pinto. Siya. Naisip. Wala akong magagawa ngayong gabi. Walang magawa si Mark. Bamantong hininga siya at naglakad pabalik sa sofa. Nakatulog siya pagkatapos ng paghagis at pag-on. Sa kalagitnaan ng gabi, tumayo si Quinay at pumunta sa banyo. Namula siya nang makita niya si Mark kung sino. Nakatulog. Ito ay dahil hindi tinakpen ni Mark ang kanyang tawa ng isang quilt. Nakita ni Quinay. Tinitigan siya ni Quinay ng ilang segundo. Pagkatapos, hindi siya naglakas loob na tingnan ito muli. Bumalik siya sa silid tulugan upang matulog pagkatapos gamitin ang banyo. Isinara niya ang pintuan at naisip na dapat makatulog si Mark. Sa makatuwid, hindi na kailangang i-lock ang pintuan. Sa katunayan, umaasa siya na si Mark ay mag-sneak at ilabas siya. Nakatulog si Quinay sa huli. Humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Bigla-bigla, naramdaman niya ang isang tao sa tabi niya na hawakan ang kanyang katawan. Nabigla siya. Si Mark ba? Paano siya magiging matapang? Ang guro ay natutulog pa rin sa tabi niya. Quinay. Tumibok ang puso.
Kinagat niya ang labi at patuloy na nagpapanggap na natutulog. Gayunpaman, patuloy na hinawakan siya ni Mark. Si Quinay ay hindi naglakas loob na lumipat sa lahat. Ano ang gagawin ni Lilibeth kung bigla siyang nagising? Si Mark ay nasa Cloud9 dahil sa wakas ay hawakan niya ang katawan ni Lilibeth. Narinig niya lang ang tunog ng pintuan na sarado. Agad siyang tumakbo at binuksan ang pintuan. Nalaman niya na ang pinto ay nakalock. Naisip niya, nagbibigay ba sa akin si Lilibeth ng isang pagkakataon? Gusto ni Mark na tumawa. Binuksan niya ang pintuan at naglakad ng walang pag-aalangan. Gayunpaman, madilim. Naalala ni Mark na gusto ni Lilibeth na matulog sa kaliwang bahagi ng kama. Sa makatuwid, nagpunta siya sa kaliwang bahagi ng kama at gayunpaman, nadama ni Mark na mali ang isang bagay. Bakit naiiba ang pakiramdam ng kanyang katawan? Si Lilibeth ay nagkaroon ng magandang figure. Mayroon siyang 36D. Na-touch ko ba ang maling tao? Naisip ko ito, namamanhid ang anit ni Mark. Hinawakan ko ba si Quinay? Ang pag-iisip ay natakot sa kanya nang halos sumigaw siya. Agad siyang tumigil sa pagpindot sa kanya at malapit nang lumabas. Gayunpaman, ang kanyang braso ay hinawakan ng isang tao. Halos sumigaw si Mark. Gising na si Quinay. Tumalikod si Mark at nakita si Quinay na nakatingin sa kanya. Lumabas siya mula sa kama at naglakad papunta kay Mark. Bulong niya sa kanya, hayaan mo akong tulungan ka. Kabanata 127. Natigilan si Mark Orleans. Paano si Quinay Carson, na palaging naging isang demure na batang babae, ay nagsagawa ng inisyatibo upang sabihin ang isang bagay na tulad nito kay Mark? Ito ay lampas sa pag-asa ni Mark. Na-trigger ko ba siya nang hinawakan ko siya ngayon? Siguro. Tumingin si Quinay kay Lilibeth Polan na natutulog ng maayos sa kama. Kinagat niya ang labi at hinawakan ang Marks. Natakot si Mark. Siya ay nagkasala matapos na hayaan si Meldemain na tulungan siya ng 2 beses. Sa makatuwid, tinanggihan niya si Melda kung nais niyang tulungan siyang gawin ito muli kagabi. Nakaramdam siya ng kasalanan. Patungo kay Lilibeth. Ang nagtulala ng mga bagay ay kasalukuyang nasa silid ni Lilibeth. Natutulog pa ba si Lilibeth? Naisip niya. Nais ni Mark na magkaroon ng sexual na pakikipag-ugnay kay Lilibeth sa harap ng Quinay at hindi sa iba pang paraan. Hindi ito kapanapanabik. Nakakakilabot. Umiling-iling agad si Mark. Gayunpaman, hinawakan na siya ni Quinay. Siya na. Natakot na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay naayos kay Lilibeth na natutulog sa buong oras. Natatakot siya na gisingin siya bigla. Tapos na ang lahat kung nalaman ni Lilibeth. Si Mark ay hindi man lang naglakas loob na huminga. Patuloy siyang nakatitig kay Lilibeth na nakahiga sa kama. Makalipas ang 3 minuto. Tumayo si Quinay at hinayla si Mark sa labas. Tinari niya ang pintuan at pumunta sa banyo. Umupo si Mark sa sofa, nakakaramdam ng pagkakasala. Nasa mood si Mark nang pumasok siya sa silid tulugan ngayon. Sa makatuwid, hindi siya maaaring tumanggi. Quinay nang kumuha siya ng inisyatibo upang hawakan siya. Mamantong hininga si Mark. Maya-maya, lumabas si Quinay sa banyo. Kahit na ang ilaw ay napakadim. Maaari pa ring makita ni Mark na namumula si Quinay. Napakahiya niya. Hindi makapaniwala si Quinay na siya ay sobrang matapang ngayon. Marahil, gusto niya si Mark. Umupo siya sa tabi ni Mark at bamulong, ito ang aking unang pagkakataon na gawin ito. Paumanhin kung hindi ako gumanap ng maayos. Susubukan kong maging mas mahusay sa susunod. Tumingin si Mark sa mga mata ni Quinay. Bagaman nahihiya siya, sinabi niya na may tinutukoy na hitsura. Ito. Tila na talagang magsusumikap siya upang maging mas mahusay. Mamantong hininga si Mark. Paano niya haharapin sina Lilibeth at Quinay? Ginawa ko bang hindi komportable? Galit ka ba? Maingat na tanong ni Quinay. Napagtanto niya na mayroong isang puwang sa pagitan niya at Mark noong siya ay nasa plaza noong nakaraang oras. Mas mababa ang pakiramdam niya. Nakipagkaibigan siya kay Mark dahil pareho silang hindi mula sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, naiiba si Mark ngayon. Tik ay hindi na ayaw ni Quinay na magkaroon ng mas mahusay na buhay si Mark. Ito ay lamang na siya ay pakiramdam ng isang maliit na mas mababa kung ang agwat sa pagitan nila ay masyadong malaki. Umiling-iling si Mark at sinabing, nope. Pakiramdam niya ay napaka walang muwang si Quinay. Huminga ng hininga si Quinay.
Siya ay namula at bumulong, sa katunayan, pinapagaan mo ako ngayon. Bakit hindi? Nanatiling tahimik si Mark. Maganda si Quinay. Bagaman ang kanyang figure ay hindi kasing ganda ng Lilibets, mayroon siyang mga payat na binti. Ang kanyang balat ay napakamakinis din. Matagal nang nakaupo si Mark sa tabi niya sa klase. Paano niya hindi ito napagtanto? Sa katunayan, si Mark ay sumisilip sa kanyang mga damit sa mga oras upang tumingin sa kanyang katawan kapag siya ay nakasuot ng mga maikling mangga sa tag-araw. Sa makatuwid, alam ni Mark ang kanyang figure. Well, si Mark ay hindi isang mabuting tao noon. Imposible para sa kanya na pigilan ang kanyang sarili mula sa pagtingin sa katawan ng isang babae. Ang kanyang pagkatao ay pareho pa rin ngayon. Titingnan pa rin niya ang magagandang kababaihan. Ito ay kalikasan ng mga lalaki na gawin ito pagkatapos ng lahat. Natatakot ako na magising si Polan mamaya. Bulong ni Mark. Ang kanyang katawan ay ganap na matigas sa loob ng nakaraang 10 minuto, hindi siya nakaka-relax na lahat matapos itong gawin ni Quinay para sa kanya. Pinipigilan niya ang kanyang sarili. Natatakot siya na biglang gisingin si Lilibet at mawala ang kanyang pagkagalit. Maaari niyang isipin kung paano bigo si Lilibet, ngunit. Oh, tama. Sa pag-iisip nito, naging kinakabahan si Quinay. Tumingin siya sa pintuan ng silid tulugan at hindi naglakas loob na magsalita. Well, babalik ako sa pagtulog noon, sabi ni Quinay. Natatakot din siya na biglang gisingin si Lilibet. Talagang nais niyang hilahin si Mark mula sa silid tulugan ngayon. Gayunpaman, narinig niya mula sa kanyang kasama sa silid na nais ng mga lalaki na humingi ng tuwa. Ang mas mapanganib na lugar ay, mas maraming kasiyahan ang mayroon sila. Sa makatuwid, nagpatuloy siya upang matulungan si Mark sa silid tulugan. Sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang nagawa niya, natakot si Quinay ngayon. Ano ang gagawin niya kung nagising si Lilibet ngayon? Pagkatapos ng lahat, inilagay ni Lilibet ang kanyang tiwala sa kanya upang maibalik siya sa bahay. Tumanggo si Mark at hiniling ni Quinay ang tungkol sa kanyang pamilya. Makakatulong siya sa kanya kung mayroon siyang mga isyu sa pera. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang nangyari ngayon. Bueno, tiyak na ipahiram siya ni Mark kahit na walang nangyari ngayon. Umiling-iling si Quinay at sinabing, ayokong tulungan mo ako dahil sa ginawa ko ngayon. Naunawaan ni Mark kung ano ang kanyang pag-aalala. Siya ay talagang walang muwang. Sinabi ni Mark, alam ko. Mangyaring sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa iyong pamilya. Maaari kitang tulungan kung tungkol sa pera. Tumulo ang luha sa mga mata ni Quinay. Nakaramdam na siya ng labis. Nag-aalala siyang hindi ko maintindihan sa kanya na tinulungan siya ngayon upang makakuha ng pera mula sa kanya. Gayunpaman, hindi talaga niya iniisip ito ngayon, huwag na nating pag-usapan ito. Mas mabuti kang matulog ng maaga. Hindi na alam ni Mark kung ano ang sasabihin ng mapagtanto niya na si Quinay ay halos umiyak. Humikbi si Quinay at sumagot, okay. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang hininga at lumakad papunta sa silid tulugan. Maingat. Dumaktaw din ang puso ni Mark. Huminga siya ng hininga nang wala siyang narinig pagkatapos ng humigit kumulang 10 segundo. Tila si Lilibet ay talagang pagod, kung hindi man, hindi siya matulog ng maayos. Kumikilos ba siya tulad ng isang magnanakaw? Siya ay sneaky. Humiga si Mark at malapit ng makatulog. Bigla-bigla, naging kinakabahan siya nang marinig niya ang tinig ni Lilibet na nagmula sa silid tulugan, hang. Tumunog siya na parang inuunat niya ang kanyang katawan. Pagkatapos, binuksan niya ang pintuan at lumabas. Mabilis na ipinikit ni Mark ang kanyang mga mata. Narinig niya si Lilibet na naglalakad papunta sa banyo. Bigla-bigla, sinabi ni Lilibet, bakit hindi nag-flush si Quinay? Maraming mga papel sa banyo sa loob nito. Natakot si Mark kaya halos sumigaw siya. Bakit hindi na lang nag-flush si Quinay? Well, marahil kung ano ang ginawa niya ay tama. Maaaring nagising siya kay Lilibet kung siya ay nag-flush sa banyo ngayon. Sa kabutihang palad, hindi masyadong naiisip ni Lilibet. Matapos gamitin ang banyo, hinimas niya ang banyo at naglakad palabas. Nang marinig ito, huminga si Mark ng isang buntong hininga. Inisip ni Mark na babalik si Lilibet sa kanyang silid tulugan at patuloy na natutulog. Gayunpaman, si Lilibet. Feminine scent wafted sa ilong ni Mark. Tila papalapit na siya sa kanya. Halos natakot si Mark hanggang sa kamatayan.
May nakita ba si Lilibet sa banyo ngayon? Maaari lamang magpanggap na tulog si Mark. Hindi niya ito aaminin dahil natutulog na si Lilibet ngayon. Ngunit, ikaw ay tulad ng isang malaking tao ngayon. Bakit hindi mo takpan ang iyong tiyan kapag natutulog ka? Gusto mo bang magising ng maaga sa pagyayelo ng umaga? Sabi ni Lilibet sa isang malambot at banayad na tono. Dinagtagal, nadama ni Mark na ang kanyang tiyan ay natatakpan ng isang kumot. Pagkatapos, bumalik si Lilibet sa kanyang silid tulugan at isinara ang pintuan. Makalipas ang ilang minuto, binuksan ni Mark ang kanyang mga mata at nakita ang kumot sa kanyang tiyan. Ang pambabae na amoy ni Lilibet ay tumatagal pa rin sa kanyang ilong. Ginawa nitong mas may kasalanan si Mark. Hindi man lang alam ni Mark nang makatulog siya. Ginising siya ni Lilibet kaninang umaga. Pagkatapos maghugas, naupo sila at magkasama silang mag-agahan. Ibinaba ng ulo ni Quinay at hindi naglakas loob na tumingin kay Mark. Talagang naramdaman niya na masyadong matapang siya kagabi. Hindi man lang tumingin si Mark kay Quinay. Natatakot siya na maaaring mapansin ni Lilibet na may mali sa pagitan nila. Pagkatapos kumain ng agahan, lumabas sina Mark at Quinay kasama si Lilibet at sumakay sa kotse ni Lilibet. Bilang siya nagmamaneho, bigla niyang pinigilan ang kotse at nagbigay ng $10,000 kay Quinay. Sumigaw si Quinay nang bigyan siya ng pera ni Lilibet. Nanatiling tahimik si Mark. Tila na ang isyu ng kanyang pamilya ay nauugnay sa pera. Bakit ka umiiyak? Bilang isang batang babae, kailangan mong maging independenteng. Sabi ni Lilibet. Hindi niya maipahiram ang sobrang pera ni Quinay. Pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin niyang magbayad ng $500,000 sa bowler. Gayunpaman, nakikiramay siya kay Quinay. Sa makatuwid, kumuha siya ng $10,000 at ibinigay sa kanya. Salamat, guro. Tiyak na babayaran ko ang pera sa iyo. Sabi ni Quinay. Hindi okay. Patuloy na nagmamaneho si Lilibet. Ipadala siya ng Quinay sa automotive shop. Iniling niya sa kanya na bumalik bukas ng gabi dahil ang mga pagsusuri ay nasa paligid lamang. Tumango si Quinay. Pagkatapos, tumakbo siya sa loob habang umiiyak. Medyo nag-aalala si Mark tungkol sa kanya. Masasabi lang niya sa kanya na kailangan niya ng pera. Bumantong hininga si Mark dahil naramdaman niya na hindi pa nagtitipon ng sapat na pera ni Quinay. Napagtanto ni Lilibet na nagsisimula si Mark sa Quinay. Sa makatuwid, sumangot siya at sinabing, well, gusto mo bang sumama sa kanya? Kabanata 128. Matapos marinig ang sinabi ni Lilibet Polan, awkward na umiling si Mark Orleans. Nag-aalala lang talaga siya kay Quinay Carson. Kung tutusin, may nangyari sa kanila kagabi. Nakonsensya si Mark at napabuntong hininga. Hindi niya alam kung paano haharapin si Quinay. Sa pagtingin sa mga mata ni Lilibet, nagpasya si Mark na hindi na siya gagawa ng anumang bagay na magpapalungkot kay Lilibet. Di madali para kay Lilibet na baguhin ang impresyon niya sa akin. I can't let her down anymore. Naisip niya. Pupunta ka ba sa paaralan? Tanong ni Lilibet. Malapit na ang mga pagsusulit. Siyempre, kinailangan ni Mark na pumasok sa paaralan. Palihim na nagpadala ng text message si Mark kay Quinay habang nagmamaneho si Lilibet. Iniling niya sa kanya na sabihin sa kanya kung kailangan niya ng pera. Tagot ni Quinay sa kanya ng maikling okay. Gayunpaman, nag-alala si Mark. Kaya naman, nagpadala siya ng text message kay Betty at hiniling na alamin kung ano ang nangyari sa pamilya ni Quinay. Sumagot si Betty sa kanya. Noted, young master. Nang makita ang text message. Nakahinga ng maluwag si Mark. Ipinarada ni Lilibet ang sasakyan nang makarating siya sa paaralan. Hindi na inistorbo ni Mark si Lilibet dahil parang nasa gloomy mood siya. Nakalimutan pa nga niya na nasa sasakyan pa rin si Mark. Dahil sa curiosity, nakita ni Mark na binubuksan ni Lilibet ang thread ng pakikipag-usap niya sa bowler sa WhatsApp. Tila nag-iisip kung paano pag-usapan ang utang sa bowler. Biglang naalala ni Mark ang pangako ni Lilibet sa bowler na babayaran niya ito sa loob ng 10 araw. Nag-aalala ba si Lilibet tungkol sa pera? Hindi dapat pwede. Si Lilibet ay hindi gumastos ng maraming pera sa Central City, tama ba? Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Naisip niya, Lilibet, hindi mo kailangang magbayad ng $500,000 pabalik kung tatawagin mo akong hobby.
Aalis na ako sa sasakyan, wifey, sabi ni Mark. Sige. Dapat pumunta ka muna sa classroom. Huwag tumakbo sa paligid. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Lilibeth. Tapos, bumantong hininga siya at itinago ang phone niya. Ang kwintas ay nagkakahalaga ng higit sa 400,000 dolyares. Wala siyang gaanong pera sa ngayon. Gayunpaman, ayaw din niyang ipagpaliban ang pagbabayad ng pera. Pagkatapos ng lahat, ang kredibilidad ay napakahalaga. Pinuksan ni Mark ang pinto at lumabas ng sasakyan. Pagkatapos, tumayo siya sa tabi ng driver's seat at nagtanong, wifey, bakit hindi ka masaya? May nangyari ba? Hindi. Bumalik ka muna sa classroom. Umiling si Lilibeth at sinabing. Walang choice si Mark kundi pumunta sa classroom. Tumunog ang cellphone ni Mark nang papunta na siya sa classroom. Nakita niya ang text message ni Lilibeth sa WhatsApp nang tingnan niya ang kanyang mobile phone. Ipinalam sa kanya ni Lilibeth na babayaran niya ang pera bago ang deadline. Tila talagang nag-aalala si Lilibeth kung paano ibabalik ang pera. Sumagot kaagad si Mark sa kanya. Okay lang. Gayunpaman, sumagot si Lilibeth sa kanya. Dapat kong tuparin ang aking pangako, kaya babayaran ko ang pera sa iyo bago ang deadline. Hindi nakaimik si Mark. Hindi niya pinansin ang text message nito. Nakita ni Mark si Sarah Lynn na namamahagi ng mga leaflet pagdating niya sa silid-aralan. Tisimulan na niya ang kanyang negosyo bukas. Umaasa siyang susuportahan siya ng lahat. Gayun din. Hindi niya sisingilin ang kanyang mga kaklase para sa mga milkshake sa kanyang tindahan hanggat ang kanyang mga kaklase ay nagbabahagi ng kanyang pahina ng negosyo sa kanilang Facebook at makakuha sa kanya ng ilang mga pag-like at pagbabahagi. Si Sarah ay sumikat pagkatapos kumanta sa plaza noong nakaraan. Ngayon, lalo pang naiinggit ang lahat kay Sarah habang namimigay ito ng kanyang mga flyers. Pinuri nila siya na ang amo niya ngayon. Iniling pa nila sa kanya na i-treat sila sa hapunan kung kumita siya sa kanyang negosyo. Tiwalang saad ni Sarah sa kanila. Maganda ang mood niya nang pinupuri siya ng lahat. Gayunpaman, ngumuso siya at naglakad nang makita si Mark na papasok sa classroom. Well, may ibabahagi akong magandang deal sa iyo. Mag-login sa iyong Facebook at i-scan ang QR code. Makakakuha ka ng libreng milkshake kung matagumpay kang makakolekta ng 10 likes. Sabi ni Sarah at may inabot na flyer kay Mark. Umiling si Mark. Natatakot siyang malaman ni Sarah na siya ang baller kapag binuksan niya ang kanyang telepono sa harap ni Sarah. Pakibigay sa iba. Sabi ni Mark. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit ayaw mo ng libreng milkshake? Nagalit si Sarah dahil akala niya ay sinusubukan siyang ipahiya ni Mark. Kumunat ang noo ni Mark. Marahil ay walang Facebook account si Mark. Wala siya sa aming group chat. Sabi ng isa sa mga kaklase. O talaga? Napansin ko lang yon. Wow! Paano ngang isang tao ay walang Facebook account sa panahong ito? Well, I bet hindi man lang siya nakakolekt ng 10 likes at ang Facebook niya. Dapat wala pa siyang 10 kaibigan sa Facebook. Ha? Sa tingin ko din. Hindi niya kami in-add as friends sa Facebook niya. Saan siya makakahanap ng sapat na tao? Nag-uusap ang mga kaklase ni Mark sa likod niya. Hindi pa nila nakita ang Facebook account ni Mark. Wala ka ba talagang kahit 10 kaibigan sa iyong Facebook? Naiinis na tanong ni Sarah. Ito ba ang dahilan kung bakit ayaw mong buksan ang iyong telepono at i-scan ang QR code? Naisip niya. Hindi siya pinansin ni Mark at dirdiretsong naglakad papunta sa upuan niya. Gumuso si Sarah at naglakad papunta kay Mark. Hoy! Mag-login sa iyong Facebook account ngayon. Tingnan natin kung gaano karaming mga kaibigan ang mayroon ka. Bibigyan kita ng $50 kung ipapakita mo sa amin ang iyong account, deal. Haha. Magandang ideya yan. Ilagay natin ang ating mga taya. Tapalagay ko mayroong hindi hihigit sa 10 mga kaibigan sa kanyang Facebook. Sabi ng isa niyang kaklase. 7 yata. 5. Isa. Haha. Isa. Siya ba mismo ang taong iyon? Nagtawanan ang lahat. Sarcastic silang tumingin kay Mark. Wala ka bang lakas ng loob na ipakita sa amin ang iyong telepono? Ngumisi si Sarah. Hindi niya talaga gusto si Mark. Pakiramdam niya ay hindi siya matatalo sa huling pagkakataon kung hindi dahil sa kanya. Well, bibigyan kita ng $100. Ipakita sa amin ang iyong account ngayon. Nagpatuloy si Sarah.
Hindi siya pinansin ni Mark at umupo. Magsisimula na ang klase. Tumingin sa kanya si Sarah at nandidiri. Haha. Hindi ka man lang maglakas loob na gawin iyon. Gaano ka iya iyon? Sabi ng ibang kaklase. Oo. Hindi ba nakakahiya kung kakaunti lang ang kaibigan sa Facebook? Patuloy ang panunuya ng mga kaklase ni Mark kay Mark. Paano nila binitawan ang magandang pagkakataon? Kampante namang inabot ni Sarah ang flyer sa ibang kaklase at sinabing, may mga tao talagang nakakahiya. Hindi man lang sila makakolekta ng 10 likes. Paano nagkaroon ng ganoong talo? Pumasok si Lilibet sa oras na ito. Inabot ni Sarah ang flyer kay Lilibet at sinabing, Teacher, bukas po ang tindahan ko. Mangyaring tulungan akong i-scan ng QR code at mangolekta ng 10 likes para mag-redeem ng libreng milkshake. Oo naman, kinuha ni Lilibet ang kanyang mobile phone at mabilis na iniscan ang QR code. Ito ang hinihintay ng mga estudyante. Sa huli, halos agad-agad na nakakolekta si Lilibet ng higit sa 100 likes. Ngumiti si Sarah at sinabing, Teacher, ang bilis mo talaga at mangolekta ng likes. May mga taong hindi man lang nangangahas na buksan ang kanyang Facebook sa harap namin. Nahihiya ba siya sa sarili niyang Facebook account? Sino ang tinutukoy mo? Nagulat si Lilibet. Si Mark ang tinutukoy ko. Nagalok lang ako ng $100 para hilingin sa kanya na ipakita sa amin ang kanyang Facebook account. Ngunit, hindi man lang siya nang ahas na gawin iyon. Well, I guess wala siyang friend sa Facebook niya. Nakangiting sabi ni Sarah. Kumunat ang noo ni Lilibet at sinulyapan si Mark na nakaupo sa sulok. Bakit gusto mong malaman kung ilan ang kaibigan niya sa Facebook niya? Anong kinalaman nito sa'yo? Sambat ni Lilibet. Teacher, hindi alam ni Sarah ang isasagot. Nakaramdam siya ng hiya. Bakit si Lilibet, na laging masama ang pakikitungo kay Mark, ay naglalagay ng magandang salita para kay Mark? Nagulat din ang iba. Lalo silang naiinggit kay Mark. Ano ang nangyayari? Dumating si Yolanda Lane, sino ang pinakamagandang estudyante sa paaralan, hinahanap si Mark. Ngayon, si Lilibet, sino ang pinakamagandang guro sa paaralan, ay naglagay din ng magandang salita para sa kanya. Walang maganda kay Mark. Isa lang siyang taunan. Oras na ng klase, sabi ni Lilibet sa seryosong tono. Naglad si Sarah papunta sa upuan niya sa kahihiyan. Ngumuso siya at tinitigan si Mark. Hindi niya ito pinansin at kinuha ang cellphone niya. Nagpadala siya ng text message kay Laura. Nasaan ka? Nakita ni Mark si Sarah na palihim na inilabas ang kanyang cellphone. Muntik na siyang tumawa ng malakas nang makita niya si Sarah tuwang-tuwa sa pagtanggap ng text message niya. Sumagot si Sarah sa kanya. Baller. Kawakas, nag-reply ka na sa mga text message ko. Masayang masaya ako. Nasa klase ako ngayon. Sumagot si Mark. Oh, nasa klase ka. Nakikita ko. Maaari ka bang kumuha ng video ng iyong klase para tingnan ko? Sagot ni Sarah. Okay. Si Sarah secretly took a video of the class and sent it to Mark immediately. Tiningnan ni Mark ang video at nalaman niyang hindi siya na-feature ni Sarah sa video. Well, galit na galit ba siya kay Mark? Sumagot si Mark sa kanya. Wala bang gwapo sa klase mo? Hindi sasabihin ni Sarah kay Baller kung may mga gwapong lalaki sa klase niya. Sumagot siya. Bueno, lahat sila ay taunan. Wala man lang gwapo sa klase ko. Nagpatuloy siya sa pagpapadala ng text message. Baller, where are you? Pwede ba kitang hanapin ngayon? Wala akong magawa. Sobrang namiss ni Sarah si Baller. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang mahal nang hindi siya pinansin ni Baller nitong mga nakaraang araw. Naiinis talaga siya. Hindi rin siya makatulog ng maayos sa gabi. Kawakas, nag-reply si Baller sa kanyang text message. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Nag-type si Mark. Hindi mo na ako kailangang hanapin. Busy ako sa business ko. Nagpaplano akong sumali sa higit pang mga grupo sa Facebook para i-promote ang aking negosyo. Oh, pwede mo ba akong i-add sa group chat ng klase mo? Kung mas marami ang tao, mas maganda. Tumawa si Mark habang nagtatype. Ipapasa ko ang lahat ng iyong mga sarawan sa chat ng grupo sa sandaling nasa loob na ako. Ang mga sarawan ay kinunan pa sa iba't ibang anggulo. Makikita ko kung gaano kakayayabang noon. Isip ni Mark.
Pero, guro, nakita ko si Mark na nilalaro ang kanyang telepono. Tumikim ang isang estudyante at biglang tumayo para magsumbong sa guro. Masaya niyang naisip, di ba naglagay lang ng magandang salita si Teacher Polan para sa iyo? Aba, hahayaan kong galitin kanya ulit. Halos mapagod si Mark sa estudyante. Pinatay niya agad ang phone niya. Nakatingin sa kanya ang lahat, pati sina Lilibeth at Sarah. Sarkastikong sabi ni Sarah, "Hoy, talo. Bakit mo pinaglalaroan ang iyong telepono sa klase? Nagbabrowse ka ba ng masasamang website? Nakakadiri ka." Kumunat ang noo ni Lilibeth at tumingin kay Mark. Kinabahan siya. Natatakot siya na malaman nito na siya ang baller kapag kinuha nito ang kanyang mobile phone. Kabanata 129. Mark, mag-ingat ka sa susunod, sabi ni Lilibeth Polan at nagpatuloy sa lesson. Wala siyang pakialam na may naglalaro ng mobile phone sa klase niya, ni hindi niya tinanong si Mark or Linz kung ano ang nilalaro nito. Napatulala ang lahat sa klase. Lalong nabigla ang lalaking kaka-report lang kay Mark. Nagulat si Sarah Lynn kay Mark. Ano ang nangyayari? Bakit siya pinakawalan ni Teacher Polan? Karaniwan niyang hinahabol sa labas ng klase ang mga estudyanteng naglalaro ng kanilang mga mobile phone. Ngunit, hindi niya pinarusahan si Mark. Tinanong pa niya si Mark. Ingat ka, isip ni Sarah. Nakahinga ng maluwag si Mark. Tinutulungan siya ng kanyang wifey. Hindi na niya kailangang mag-alala pa. Napatingin si Mark sa batang nagsumbong sa kanya kanina lang. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nalaman niyang nagulat ang iba. Napangiti siya at naisip, ano ang dapat ikagulat? Sigurado akong magugulat kayong lahat kung alam ninyong lahat na si Lilibeth, ang pinakamagandang guro sa paaralan, ay asawa ko. Anong tinitingin-tingin nyo? Oras na ng klase, sabi ni Lilibeth sa seryosong tono. Lumingon ang lahat at may binulong sa mahinang boses. Ang swerte naman ni Mark. Paano siya binitawan ni Teacher Polan? Ungol ng isa sa mga estudyante. Di man it. Ayoko talaga sa kanya. Narinig ni Lilibeth ang kanilang mga pag-ungol. She said coldly, tapos na ba tayo? Ang lahat ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Guro, sa tingin ko hindi ito makatarungan. Inaya mo akong lumabas nung naglaro ako ng cellphone ko sa klase last time. Bakit mo pinakawalan si Mark sa pagkakataong ito? Matapang na tumayo ang isang estudyante at sinabing. Ang ibang mga estudyante ay hindi rin masaya. Galit na galit si Mark. Itong Bast Asterisk Road. Si Lilibeth ang asawa ko. Natural lang na protektahan niya ako, okay. Sa isip niya. I'm sorry, teacher. Hindi na ako maglalaro ng cellphone ko sa klase. Lalabas na ako. Walang choice si Mark kundi tumayo. Ayaw niyang ilagay sa pwesto si Lilibeth. Mark or Linz. Maupo ka na. Malapit na ang exam. Gusto mo pa bang tumakbo? Pinandilatan ni Lilibeth si Mark at nag-aalalang sinabi. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Jeremy, ang dahilan kung bakit hindi ko pinarusahan si Mark ay malapit na mag-uumpisa ang pagsusulit. Marami siyang mawawala sa isang klase kapag lumampas siya sa isang klase. Kaklase mo si Mark. Gusto mo bang bumagsak siya sa pagsusulit? Sabi ni Lilibeth sa malumanay na tono. Hindi alam ng estudyante ang sasabihin. Kaya naman napaupo na lang siya. Naramdaman ni Mark na ang kanyang wifey ay talagang kahanga-hanga. Nakahinga ng maluwag si Lilibeth. Nakakahiya na hayaang tumayo si Mark sa labas ng classroom. Kung tutuusin, siya ang kanyang hobby. Hindi niya ginustong mangyari ito. Well, let's continue with our lesson. But, I will not let anyone off again if someone play with their mobile phone. Umalaklak si Mark at umupo. Na-curious siya kung ano ang gagawin ni Lilibeth para parusahan ang estudyante. Siguradong hindi na muling paglalaroan ni Mark ang kanyang mobile phone dahil kaka-warning lang ni Lilibeth. Lahat. Gayunpaman, nakita niyang naglalaro muli si Sarah sa kanyang mobile phone. Marahil ay nagpapadala siya ng text message kay Mark. Nagmamadaling pumunta si Lilibeth sa opisina pagkatapos ng klase. Marahil ay nag-aalala siya kung paano niya babayaran ang $500,000. Kinuha ni Mark ang kanyang mobile phone at handa nang ipadala kay Sarah ang text message na kakatype niya kanina. Gusto niyang makita ng lahat ng estudyante ang mga sarawan niya. Gayunpaman, nagmamadali ring umalis si Sarah.
Marahil ay gagawa siya ng ilang paghahanda para sa kanyang tindahan na magbubukas-bukas. Taglit na nag-alinlangan si Mark. Sa huli, nagpadala pa rin siya ng text message kay Sarah. Sumagot kaagad si Sarah sa kanya. Maghintay ng ilang sandali, baller. Marami nga akong group chat, pati yung sa school ko. Add kita agad. Hindi nagtagal, nagpadala si Sarah ng ilang imbitasyon kay Mark. Mayroong higit sa 100 tao sa bawat pangkat. Taglit na nag-alinlangan si Mark at tinanggap ang mga imbitasyon. Mga group chat lahat yon sa school. Mayroong higit sa 2,000 tao sa kabuuan. Tiyak na magiging kasumpa-sumpa si Sarah sa isang gabi kung ipinadala niya ang kanyang mga hubad na sarahuan doon. Pumili si Mark ng sarahuan at handa na itong ipadala sa mga panggrupong chat. Gayunpaman, kinutya ng maraming estudyante si Mark dahil sa kanyang pangalan sa WhatsApp. Iniling nila sa kanya na magpadala sa kanila ng pera dahil ang kanyang pangalan ay Baller. Tinabi ng isa sa kanila. Paano mo matatawag ang iyong sarili na Baller kung hindi ka nagpapadala ng pera sa amin? Maraming tao ang nanunuya kay Mark upang siya ay matrigger ng kanilang mga pang-iinsulto at magpadala sa kanila ng pera. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagalit si Sarah. Nagpadala siya ng text message sa group chat. Bakit kanya bibigyan ng pera? May utang ba siya sa iyo? Ganyan ka ba kahirap kaya wala kang pambili ng pagkain? Hihingi ka ba ng pera? Nakipagtalo si Sarah sa ilang estudyante. Nagulat si Mark nang makita ito. Nagpadala ng pribadong mensahe si Sarah kay Mark. Baller, huwag mo na lang silang pansinin. Hindi mo kailangang magpadala ng pera sa kanila. Hindi ito katumbas ng halaga. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Mark na hindi niya dapat parusahan si Sarah dahil ngayon lang siya tumayo para sa kanya. Isa pa, baka ma-depress si Sarah kung makikita ng lahat ng tao sa school ang mga hubad niyang litrato. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagpapakamatay ni Sarah. Naisip ito ni Mark at nagpa siya na isuko ang kanyang iniisip. Kalimutan mo na iyon. I'll let you go this time. Sa isip niya. Inimbitahan siya ni Sarah sa ilang pang-group chat nang itatabi na sana niya ang kanyang telepono. She even sent a text message to Mark, asking him if the group chat's enough for him or not. Hindi nakaimik si Mark. Paano kaya siya pinagkakatiwalaan ni Sarah? Hindi siya pinansin ni Mark at pupunta na sana siya sa plaza dahil wala ng klase sa hapon. Lumabas siya ng classroom at sinulyapan ang opisina ni Lilibeth sa di kalayuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagpa siya siyang huwag lumakad. Nagpadala siya ng text message kay Lilibeth para ipaalam na hindi na niya kailangang bayaran ng $500,000. Gayunpaman, hindi nag-reply si Lilibeth sa kanyang text message. Mukhang busy siya. Hindi alam ni Mark ang gagawin. Pumunta siya sa plaza sakay ng kotse. Kinagabihan, tinawagan siya ni Lilibeth at pinakiusapan siyang bumalik ng mag-isa dahil hindi siya pupunta sa plaza ngayon. Hindi pinansin ni Lilibeth si Mark nang tanungin siya kung ano ang pinagkakaabalahan niya. Makakasakay lang si Mark ng taxi at bumalik mag-isa. Kinabukasan, nakita ni Mark si Lilibeth sa klase. Mukha siyang pagod na parang hindi nakatulog kagabi. Gusto siyang tanungin ni Mark kung ano ang nangyari. Gayunpaman, umalis siya kaagad pagkatapos ng klase. Pakiramdam ni Mark ay walang magawa. Hey, everyone! Please go to my store and support me. I'll invite everyone for karaoke in the evening. Malakas na sabi ni Sarah. Oo naman, sabi ng ibang kaklase. Talagang susuportahan natin si Boss Sarah. Tuwang-tuwa ang mga estudyante. Inayos nila ang kanilang mga gamit at pumunta sa plaza kasama si Sarah. Ayaw suportahan ni Mark si Sarah. Kaya naman, mag-isa siyang lumabas ng klase. Sa kasamaang palad, ang kanyang Porsche 911 ay inaayos pa. Kaya naman, sumakay lang siya ng bus. Nabangga niya ang mga kaklase niya sa bus. Hoy! Bakit nandito si Mark? Hindi ba siya nagdesisyon na hindi pumunta? Baka gusto rin niyang suportahan si Boss Sarah. Who knows? Hindi nga siya nakakolekta ng 10 likes. Ganun na ba siya kakapal para humingi ng libreng milkshake? Oo nga. Mahilig talaga siyang manamantala ng tao. Hoy, Sarah. Susuportahan ka ni Mark. Tigaw ng isang kaklase kay Sarah. Nagtawanan ng lahat kay Mark. Napatingin si Sarah kay Mark at ngumuso. Magkaklase kaming lahat. Okay lang na libre siyang uminom. Di bale,
Gayunpaman, naisip niya, bakit ka pupunta dahil nagpa siya kang hindi pumunta kahapon. Napakabongga mong tao. Inilibot ni Mark ang kanyang mga mata at naisip, pupunta ako sa plaza para sa aking trabaho, hindi para sa iyong milkshake. Dumating ang boss sa plaza. Bumaba ang lahat sa boss at nagtungo sa tindahan ni Sarah. Maganda itong tingnan mula sa malayo. Napakaganda ng disenyo. Hindi dapat maging problema sa kanya ang kumita kung masarap ang milkshake. Si Charlotte Yates ay naging abala sa tindahan sa buong umaga. Kumuha sila ng 2 empleyado. Maganda ang negosyo ngayon dahil may promosyon na buy isang get one free isa na nagaganap. Mayroong ilang mga paninindigan ng mga bulaklak ng pagbati sa pangunahing pasukan ng tindahan. Napatingin ang mga estudyante kay Mark nang may panghahamak. Siya ay walang kahihiyang lumapit para sa isang tasa ng milkshake. Hindi nila pinansin si Mark at pumila na. Natuwa si Charlotte nang makita si Mark. Iniabot nito sa kanya ang isang tasa ng milkshake. Kumunat ang noo ni Sarah at nagtanong, anong ginagawa mo? Mark, subukan mo ito. Hindi siya pinansin ni Charlotte. Umiling si Mark. Bakit mo siya pinainom? Wala man lang siyang nakolektang 10 likes. Galit na sabi ni Sarah. Please stop making trouble, Sarah. Bamantong hininga si Charlotte at sinabing. Hindi pinansin ni Mark si Sarah. Nanumpa siya na ipapadala niya ang mga hiyubot-hubad niyang sarawan sa mga chat ng grupo kung muli siya nitong i-provoke. Well, hindi ako mademo na tao. I'll give you this cup of milkshake for free if you wish me good luck sa business ko, sabi ni Sarah. Hindi na kumibo si Mark at umakyat na. Nagalit si Sarah. Sumigaw siya, bakit ba ang bongga mo? Mag-ingat na huwag itapon ni Yolanda. Hoy! Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kumunat ang noo ni Mark at sinabing. Ang lakas ng loob mong pagalitan ako. Ikaw, nilamon ng galit si Sarah. Agad na hinawakan ni Charlotte ang braso ni Sarah at sinabing, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Totoo yan. Sa tingin mo ba ay mai-inlove talaga si Yolanda sa kanya? Dapat siyang maging backup para kay Yolanda, malakas na sabi ni Sarah. Gusto niyang marinig ni Mark ang sinabi niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Mark. Tiningnan siya ni Sarah masama. Pagpapatuloy niya, Log, hindi man lang siya nagalit pagkatapos niyang pakinggan ang sinabi ko. Siya ay talagang isang backup para sa Yolanda. Hindi niya alam kung ilang lalaki ang na-date ni Yolanda. Ha! Kabanata 130. Sarah, napakalayo mo na. Nagalit si Charlotte Yates. Paano nasabi ni Sarah na niloko si Mark? Hindi alam ni Sarah Lynn ang sasabihin. She pursed her lips and said, why are you protecting Mark? He's a loser. Isa pa, backup lang siya ni Yolanda. Unfortunately, he thought Yolanda really likes him. Well, hindi naman niya alam na niloloko siya. Tandang padamdam. Siya. Hindi ka ba titigil sa pagsasalita? Galit na sabi ni Charlotte. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Ayaw ni Sarah na magalit ang pinsan. Lumapit siya para aliwin siya at sinabing hindi na niya uulitin iyon. Gayunpaman, nakatitig siya kay Mark na nasa itaas. A backup, a loser. She cursed. Pagkatapos noon, pumunta sina Sarah at Charlotte sa tindahan para tumulong sa negosyo. Nagulat si Sarah na napakaganda ng negosyo. Busy siya hanggang alas 9 ng gabi. Nasa Cloud9 siya nang kalkulahin niya ang kabuoang benta ngayon. Kumita siya ng $4,700 ngayon. Isa pa, maganda ang komento ng mga kaklase niya. Napakasarap daw ng milkshakes. Well, ito ay isang magandang senyales. Nakahinga ng maluwag si Charlotte. Nag-aalala siya tungkol sa mga benta nang magsimula siya sa negosyo ngayon. Sa hindi inaasahan, napakaganda ng mga benta. Bagamat karamihan sa mga benta ay galing sa mga kaklase ni Sarah, ito ay isang magandang simula pa rin para sa kanila. Hoy! Kanta tayo sa KTV sa plaza. May gold membership card ako para sa KTV. May discount tayo. Baka hindi na natin bayaran. Sabi ni Sarah kay Charlotte. Kinailangan niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng pag-imbite sa kanila sa KTV. Kailangan niyang pasayahin ang kanyang mga kaklase upang muli nilang bisitahin ang kanyang tindahan. Gayun din, maaari niyang gamitin ang gintong membership card. Ito ay mula sa Baller. Hindi man lang niya kailangang bayaran ito.
Remember to bring the cash that we got from selling the milkshakes today. Mas magandang dalhin. More money, sabi ni Charlotte. Naramdaman din niyang may dapat silang gawin bilang kapalit kay Sarah. Mga kaklase. Kung hindi sila magkakaroon ng magandang benta ngayon. Hindi natin kailangan gawin iyon. Buong pagmamalaking inilabas ni Sarah ang gintong membership card. Tinabi sa kanya ng receptionist ng karaoke na hindi niya kailangang magbayad para sa bill sa pamamagitan ng pagpapakita ng gold membership card sa kanila. Mas mabuting magdala ka ng pera. Kung sakali, nag-aalala si Charlotte. Pakiramdam niya ay makakakuha lamang sila ng diskwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng card na ito. Imposibleng hindi mabayaran ang bill. Tige, sabi ni Sarah, wala siyang choice kundi ilagay ang pera sa bulsa. Mag-ingat na huwag ihulog ang pera. Pinalaan siya ni Charlotte sa seryosong tono. Got it. Tulungan mo naman akong magayos ng tindahan. Pupunta muna ako sa KTV kasama ang mga kaklase ko. Sabi ni Sarah. Okay. Nga pala, huwag ka na mag-order ng alcohol na sobrang mahal. Sabi ni Charlotte. Okay. Bilasan mo na at magkita tayo doon, sabi ni Sarah. Tapos, tumakbo siya palabas. Gayunpaman, muli siyang tumakbo pabalik sa tindahan nang may bigla siyang naalala. Hoy! Bawal kang imbitahin Mark. Gustong imbitahin ni Charlotte si Mark pagkatapos ayusin ang tindahan. Nang marinig ang sinabi ni Sarah, naramdaman niya. Walang magawa. Hindi ba kaklase mo si Mark? Tanong ni Charlotte. Yup. Pero, ayoko siyang makasama. Sabi ni Sarah. Please don't invite him. Gusto mo bang malungkot ako sa unang araw ng pagbubukas ng tindahan natin? Nagpatuloy siya. Napabuntong hininga si Charlotte. Well, baka nakaalis na si Mark dahil maraming tindahan sa plaza ang sarado na sa ganitong oras. Sige, tumanggo si Charlotte at sinabing. Salamat. The best ka. Inalikalsara si Charlotte at tumakbo ulit palabas. Pinandilatan ni Charlotte si Sarah at sinabing, itong babaeng ito. Boss Sarah, malaki ang kinita mo ngayon ha? Naiinggit na tanong ng isa sa mga kaklase ni Sarah. Oo, malaki ang kinita mo ngayon. So, air treat mo ba kami ng isang bote ng red wine? Tanong ng isa pang kaklase. Si Sarah ay nasa cloud9 matapos marinig ang kanilang mga papuri. Well, napakaganda ng benta ngayon. Naisip niya. Okay lang na i-treat sila sa isang bote ng alak. Anyway, hindi ko na kailangang magbayad dahil dala ko ang gold membership card. Okay, let's go now. Uminom ka hanggat gusto mo. Sabi ni Sarah. Hooray! Napaka-generous na tao ni Boss Sarah. Yup, the best ka. Tuwang-tuwa si Sarah nang ang kanyang mga kaklase ay nagpapabor sa kanya. Dinala niya ang kanyang mga kaklase sa KTV. Pagkatapos, dumiretso siya sa front desk at sinabing, pakiayos ang pinakamalaking pribadong silid para sa atin. Naalala ng receptionist si Sarah. Taglit siyang nag-alinlangan at nagtanong, sigurado ka ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ayusin mo na ako, sabi ni Sarah sabay pikite sa kanya ng gold membership card. Pero wala yung card holder ng gold membership card. Hindi magagamit ni Sarah ang gold membership card kung wala ang card holder. Bilasan mo, inip na udyok ni Sarah. Walang magawa ang receptionist. Baka mamaya dumating yung tao. Maaari lamang niyang tanungin ang kanyang manager sa pamamagitan ng walkie-talkie. Pinakiusapan siya ng manager niya na ayusin muna ito para kay Sarah. Ginawa naman ng receptionist ang sinabi ng manager niya. Tumingin ulit ang receptionist sa paligid. Gayunpaman, wala talaga si Mark. Pagkapasok sa pinakamalaking private room, umorder sila ng maraming alak. Hindi na sila nagpapigil dahil si Sarah ang magbabayad ng bill. Walang pakialam si Sarah. Naisip niya na hindi na niya kailangang magbayad para sa bill dahil nakuha niya ang ginto. Membership card kasama niya. Hindi ba't magandang gawin ang isang pabor na walang kabayaran sa kanya? Si Sarah ay nasa cloud9. Maya-maya, dumating si Charlotte. Napagtanto ni Sarah na hindi niyaya ni Charlotte si Mark. Ngumiti siya at sinabing, Hoy! Halika dito para uminom. Tumanggo si Charlotte at umupo. Hindi siya masaya dahil hindi niya maimbitahan si Mark. Nandito ba ang lalaking iyon? Tanong ng manager ng KTV sa receptionist. Umiling ang receptionist at sinabing, Nope. He's not here. Kumunat ang noo ng manager.
Ang card ay hindi isang normal na membership card. Isa itong gold membership card. Ang bayarin ay maaari lamang maging exempted kung ang cardholder ay narito. Magkano ang kabuoang ginastos nila? Tanong ng manager. Nag-order sila ng 7 bote ng red wine, 12 bote ng beer at ilang pagkain. Bukod dito, kailangan nilang magbayad para sa kwarto na kanilang hiniling. Kaya, ang kabuoang halaga ay humigit kumulang $15,000, sabi ng receptionist. Ang dami naman yan. Kumunat ang noo ng manager. Ang pribadong si Lead 001 ay humiling ng 5 pang beer. Tumunog ang boses ng waiter sa walkie-talkie. Pribadong kwarto iyon ni Sarah. Well, magiging $20,000 ang kabuuan. Kailangan ba nating ihain ang beer? Tanong ng receptionist sa manager. Pakiserve ng beer sa kanila. Dumaan ako sa tindahan nila ngayon. Parang ngayon lang sila nagsimula ng business nila. Maganda siguro ang benta nila ngayon. So, nandito sila para mag-celebrate. Well, give her a 5% discount dahil hawak niya ang gold membership card. Sabi ng manager. Napansin. Tumango ang receptionist at sinabing. Then, she talked to the waiter with a walkie-talkie, please serve whatever they requested. Haha. Ang saya-saya ko talaga ngayong araw. Sabay-sabay tayong magsaya at batiin si Sarang swerte sa kanyang negosyo, sabi ng isa sa mga kaklase ni Sarah. Dinampot ng lahat ang kanilang mga salamin at pinalakpakan si Sarah. Pagkatapos, natapos na nilang inumin ang lahat ng alak. Boss Sarah, huli na ang lahat. Balik na tayo, sabi ng isang babaeng kaklase. Oo, medyo gabi na talaga, sabi ng ibang kaklase. Sige. Inilabas ni Sarah ang gold card at lumabas kasama ang kanyang mga kaklase. Inilagay ni Sarah ang gintong card sa mesa. Nakangiti siya. Gayunpaman, kinabahan si Charlotte. Natatakot siya na kailangan nilang bayaran ang bill. Nakakamangha talaga ang card na ito. Wala kaming binayaran last time. Ang sarap sana kung mayroon akong ganong card, sabi ng isa sa mga kaklase ni Sarah. Huwag mo nang isipin yan. Ibinigay ito kay Sarang boyfriend niya. Ang hirap talagang kunin tong card. Inggit ang mga kaklase niya. Nang marinig ito, Sarah ay lalo pang naging proud. Pupunta siya ulit sa KTV pagkalipas ng ilang araw dahil hindi na niya ito kailangang bayaran. Tiningnan ng receptionist ang gold card at sinabing, gumastos ka ng $23,500 ngayon. Pagkatapos ng 5% na diskwento, ang natitirang halaga ay magiging $22,320. Magbabayad ka ba sa pamamagitan ng cash o sa pamamagitan ng credit card? Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba nakikita na dala ko ang gold membership card? Galit na sabi ni Sarah. Naisip niya, ano ba? Bulag ka ba? I'm sorry. Ang cardholder lang ang pwedeng ma-exempt sa bill, sabi ng receptionist. Are you out of your mind? Hindi ba akin itong gold membership card? Who the f*** is the cardholder if it is not me? Galit na sabi ni Sarah. Naramdaman ni Charlotte na hindi maganda ang nangyayari. Kinailangan nilang magbayad ng higit sa $20,000. Gayunpaman, nakakuha lamang sila ng $4,700 ngayon. I'm sorry. 5% discount lang ang maibibigay ko sa'yo dahil hindi ikaw ang cardholder, sabi ng receptionist. Nagmura si Sarah. Ibinigay nila sa kanya ang card na ito dahil sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, hindi nila aaminin na siya ang may hawak ng card ngayon. Tinusubukan ba nilang lokohin siya? Gulat na gulat ang mga estudyante. Ano ang nangyayari? Hindi ba niya magagamit ang card? Akala nila, mangyaring maging magalang. Seryosong sabi ng receptionist. Sige, tawagan mo ang manager mo. Saway ni Sarah. Naaayon lang ang receptionist sa sinabi ni Sarah. Nag-aalala si Charlotte. Tanong niya, Sarah, okay na ba ang lahat? It's okay. They're trying to block me. I'll ask the manager directly, sabi ni Sarah. Tumango si Charlotte. Maya-maya ay dumating na ang manager. Galit na tanong ni Sarah, wala naman akong pambayad sa bill di ba? I'm sorry. Hindi ikaw ang cardholder. So, I can't waive the bill for you. Umiling ang manager at sinabing. Are you out of your mind? Sino ba ang cardholder kung hindi ako? Ikaw ba ang cardholder kung ganoon?
Galit na galit si Sarah. No. It's not me or you. It's the one who came here with you last time. Sabi ng manager. Nagkatinginan ng mga kaklase ni Sarah nang marinig nila ang sinabi ng manager. Yung isa. Sino ang isa? Akala nila. Anong sinabi mo? Nagalit si Sarah. Nandito na tayong lahat. How dare you not to admit it? Are you trying to bluff me? Well, I'm going to sue your company. Walang silbi ang pagdemanda mo sa amin. Hindi talaga namin may waive ang bill para sa iyo kung wala ang cardholder. Ang sabi ng manager na may matatag na ugali. Oh,